Ninyo dito, parang sinisimulate niya yung actual na barko. At pinapakita dito yung iba't ibang mga weather disturbance na maaaring ma-encounter ng mga seafarers doon. Halimbawa ngayon, ayan o, kumikidlat, kumukulog, at saka merong snow. At kung hindi tayo maingat, posibleng bumangka yung barko. Tinuturo rin dito kung ano yung pwedeng gawin ng seafarer kung sakaling ma-encounter nga niya yung mga ganitong klaseng weather disturbance. % ng mga marino sa buong mundo ay Pilipino. Tayo ang pinaka-in-demand sa industriyang ito. Hindi lang kasi simpleng pagpapatakbo ng barko ang kakayahan ng mga Pilipinong seafarer. Kasama rin sa kanilang basic safety training ang firefighting, first aid, anti-terrorism at lahat ng survival techniques kasama na ang pagre-rescue at pag-evacuate ng mga pasahero. Pag may nangyari sa barko, hindi ka na pwede tumawag ng bumbero, hindi ka na pwede tumawag ng doktor, hindi ka pwede tumawag ng hospital. So, you have to do things for your own. Yung training natin kasama yung values formation. So, pag na-ingrain yun sa isang marino, nagiging total package siya na hindi lang technical yung bagay na tinitingnan, kundi pati yung overall na pagiging matulungin sa kapwa. Kaya di na raw nakapagtataka na sa nangyaring trahedya sa Costa Concordia cruise ship. Malasakit at kakayahan ng mga Pilipinong crew member ang namayani para mailigtas ang mga pasahero. Samantala, ayon sa DFA at Magsaysay Maritime Corporation, ligtas na sa panganib ang 296 Filipino crew members ng Costa Concordia. Inaayos na ang kanilang travel documents para makauwi na sila sa Pilipinas sa kanilang mga kaanak. We have invested so much in them in terms of resources, in terms of training, and so there should be no reason why they should not be back on board. Para sa unang balita, Cara David reporting. Panibagong oil price hike na naman ang gumising sa atin ngayong umaga, mga kapuso. Simula ngayong alas 6 ng umaga, 50 sentimo ang dagdag ng Petron, Shell, Chevron at Total sa kada litro ng unleaded gasoline. 70 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Ang Petron, Chevron at Shell nagtaas din po ng 70 sentimo sa kada litro ng regular gasoline at 70 sentimo sa kada litro ng kanilang kerosene. 4 na beses nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong taon. Ang oil price hike ay bunsod pa rin umano ng paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Bayan ng Ginyangan sa lalawigan ng Quezon, sinalanta ng baha. Sa mga litratong ito, kita ang lawak ng sakop ng baha. Nagulat daw ang mga residente sa bilis na pag-apaw ng tubig mula sa kalapit na ilog dala ng malakas na pag-ulan. Kaba at takot din daw ang kanilang naramdaman dahil baka matulad daw sila sa sinapit ng Cagayan de Oro at Iligan City nito lang Disyembre. Ang pagkakalbo ng mga puno sa kanilang lugar ang hinihinalang sanhi ng mabilis na pagbaha. Nagulat po ang mga taga-barangay Poblasyon sa Loreto, Agusan del Sur nang bigla umanong umulan ng isda. Hayan po yung maliliit na isdang dalag o haluan kung tawagin ng mga taga roon. Inilagay na sa aquarium ang mga isda dahil buhay pa raw sila nang mahulog kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Tinatayang mahigit 80 piraso ng naturang isda ang nakuha ng mga residente. Ngayon lang daw iyon nangyari sa kanilang lugar. Paliwanag ng Pag-asa, posibleng isang tinatawag na water spout o yung buhawi sa ibabaw ng tubig ang namuo sa Lake Galang o Agusan Marsh. Maaring yun daw ang humigop pataas at pagkatapos ay nagpagsak ng isda sa barangay Poblasyon. Very busy ngayon ang kapuso actor na si Gabby Ay. Big winner po ang silent film na The Artist at ang family drama na The Descendants sa 69th Golden Globe Awards. Ang The Artist ang nag-uwi ng Best Film for Musical or Comedy habang ang The Descendants naman ang nanalo for the drama category. Naiuwi naman ni George Clooney ang Best Actor Award para sa kanyang role sa The Descendants at si Meryl Streep naman po ang nag-uwi ng Best Actress Award para sa kanyang portrayal kay former British Prime Minister Margaret Thatcher. Tinanghal namang Best Director si Martin Scorsese para sa kanyang movie na Hugo. Ang pelikulang The Adventures of Tintin naman, directed by Steven Spielberg, ang nag-uwi ng Best Animated Film. Sa television category naman, itinanghal na Best Actress ang British actress si Kate Winslet para sa Mildred Pierce.
At dahil tumatak na sa audience bilang kontrabida, aminado si Gabby Eigenman na magiging challenging ang role sa afternoon drama na Broken Vow ngayon dahil bida siya rito. Paano kaya ito pinaghandaan ng aktor? Alamin sa unang chika. Very busy ngayon ang kapuso actor na si Gabby Eigenman. Bukod kasi sa kanyang mga huling eksena na kailangan pa niyang i-shoot para sa Munting Heredera, naghahanda na rin siya sa pagbibidahan niyang soap sa afternoon prime ng GMA, ang Broken Vow. Mabait, mayaman, anak ng isang politiko, also into politics. Basically, it's talagang contrast dun sa character ni Desmond. So, mabait. Leading man, in short. Payami. At dahil nakilala ang karakter niya bilang kontrabida sa Munting Heredera, aminado si Gabby na isang malaking pagsubok para sa kanya ang pagiging leading man. It's gonna be a challenge for me kasi alam naman natin yung character ni Desmond. Natatak talaga. And like I said kanina, we'll start with the probably the physical look. I'll probably be cleaner here in Broken Vow. Samantala, mas yung ibinalita din ni Gabby na maayos daw ang lagay ngayon ng kanyang kapatid na si Andy Eigenman na talaga raw nag-e-enjoy sa pagiging mommy. She's okay. Well, she lost a lot of weight. The last time I visited her, ibang itsura na nung baby, si baby Ellie. Iba na itsura na. She gained a lot of weight also. Because she's only 21. Pero the good thing about it is her mom's being supportive. Kami naman nandito rin. We've been guiding her. May mga chika pa ako mamaya, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, dating Maguindanao board member at pamangkin patay sa pananambang sa Parang Maguindanao. Lalaki patay matapos pagsasaksakin sa Tondo, Maynila. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Tayo mga Pilipino, we love Chinese food mula sa pansit, mami, siopaw, lahat na kasi ang sarap naman talaga eh. Naman, anytime yan. Sarap. Kaya nga dahil papasok na ang Year of the Dragon at Chinese New Year na next week, di ba? Yes. Akala ko ngayon nag-red na ako. Next. Too early marathon. Ayan ako. Ano lang to? Magkakainan tayo Chinese style. Ito maganda yan. Hindi lang masarap na Chinese food, pero yung mga pagkain may dalang swerte din pala sa atin. Yes. Yan na alam natin. Ano ba yung mga pagkain yan? Malalaman natin kina Monica Drew at Arn sa isang sikat na Chinese restaurant sa CCP Complex.